Talaga niyang tinatarget niyan yung mga Duterte, lalo si Pulong. Yan naman, kung yun ang target talaga po, totoo naman po. Ilang beses ba pumasok sa Congress si Pulong at nag-participate sa mga committee hearings? O yung mga hindi nagtatrabaho sa Congress at saka sa Senado, mga senador na hindi na makapagtrabaho kasi nagtatago, tapos kayo ngayon. May final mga kababayan na panukalang batas si House Majority Leader Sandro Marcos na dapat daw no work no pay para sa mga members ng Congress. Pag sinabi mong members ng Congress, kasama dyan yung Senado. Kasi ang Congress of the Philippines po, ang composition po, the House of Representatives o lower house at saka yung upper house, the Senate. Ito yung balita ngayon, mga kababayan sa GMA News, no work, no pay para sa mga congressman. Mali yata, hindi lang mga congressman. Basahin, House Majority Leader Sandro Marcos, inihain ang House Bill 7432 o panukalang no work, no pay for members of Congress Act. Tama po ito. Dapat noon pa ito, mga kababayan, ipinasa. Kaya lang walang nag-isip ng ganyan. And maybe, nakita mga kababayan, siyempre ni Sandro Marcos, masyado niyang maraming members ng Congress, lalo na sa House of Representatives po. Tulad ni Pulong. Hindi manaros, nagre-report mga kababayan sa Kongreso. Laging sarado. Nung pumasyal kami ni Mrs. doon sa Congress, tinuro sa akin ang kasama naming vlogger. Ito niya yung opisina ni Pulong. Alos niya, pinamamahayanan ng gagamba. What? Maalikabok na niya yung table. Lagi niya yan sarado. Hindi man na niya pumupunta dyan. You see, maraming ganyan na mga members ng Congress. So tama lang ito. At ngayon, senador. Kasi si Bato de la Rosa nagtatago. Until today, hindi man nagre-report sa kanyang opisina. Hindi pa bumabalik. Grabe takot ni Senator Bato. Nang i-announce ni Boyeng Rimulya, may warrant of arrest na niya. So with that, this is timely, mga kababayan. Kaya Sandro Marcos, isinusulong no work, no pay policy sa mga miyembro ng Senado, Kamara. Ayon kay Marcos, layon ng kanyang panukalang no work, no pay for members of Congress Act na iayon ang kompensasyon ng mga mambabatas sa aktwal nilang pagganap sa tungkulin. Sa kasalukuyan, tumatanggap ng humigit kumulang 300,000 buwanang sahod ang mga senador at kongresista. Imagine that na sweldo mga kababayan, 300,000 tapos hindi man po nagre-report sa trabaho. Si Bato de la dapat yung sweldo ni Bato, wag nang ibigay. May proposal po si Ping Lacson, i-hold yung sweldo ni Bato de la Rosa kasi hindi man siya nagtatrabaho. At dapat mga kababayan, if I may add, sana doon sa period of amendments, hindi lang po members ng Congress, pati yung mga nasa executive tulad ng Vice Presidente. Si Sara, hindi man nagtatrabaho. Mga kababayan, sige lang ikot kung saan-saan. Kasama pa yung gwardiya niya. Tapos, charge lahat. Yung gastos, mga kababayan, yung sweldo. Kahit sabihin pa mga kababayan ni Sara, na yung gastos niya daw sa travel, hindi charge sa gobyerno. Just the same, yung panahon niya, na imbis ginugugol mga kababayan sa paglilingkod sa ating mga mamamayang Pilipino, ginugugol niya sa kanyang tatay, mabuti naman po yung kalagayan ng kanyang tatay. So sige lang ang travel ni Sara Duterte. So dapat pag ganyan, mga kababayan, walang sweldo. Hindi siya kukubra ng sweldo pag hindi siya rumireport sa opisina. Dapat may DTR, daily time records. Yung ordinary employees mga kababayan, ng ating pamalaan, may DTR. Pagkatapos kayo, wala kayong DTR. Ano yan? Sasabihin ninyo, justify ninyo. Nag-iikot-ikotan niya. Nag-iikot-ikot nga. Pero anong ginagawa ninyo pag iikot-ikot? Isara halimbawa, nag-iikot-ikot, lahat man para sa interes ng kanyang tatay. Tapos kasama sa pag-ikot-ikot yung sumama sa rally ng maisog noon. Nag-iikot-ikot para sa destabilization. Diba? So dapat po sa period of amendments, kung hindi kasama dito sa proposal po ni Sandro, idagdag na dapat yun. Hindi lang members ng Congress, pati yung mga nasa executive and all officials ng ating gobyerno. Sakop dapat no work, no pay. Logi po yung ating mga mamamayang Filipino and the ordinary employees of government. May pitch sa kanila. Pagdating dito sa mga elected officials, masyadong maluwag yung batas. Kaya namimihasa mga kababayan. Nagkakapang-abuso.
Di ba po? So sabi ni Sandro Marcos, this has led to public concern over absenteeism, lack of accountability in what wastage of taxpayers' funds. Payag ni Marcos. Sa ilalim ng panukala, ibabatay ang sahod ng mga mambabatas sa kanilang pagpasok sa plenary sessions, pagdalo sa committee hearings at iba pang opisyal na gawain sa Kongreso. Talaga niyang tinatarget niyan yung mga Duterte, lalo si Pulong. Niya naman kung yun ang target talaga po, totoo naman po. Ilang beses ba pumasok sa Kongres si Pulong at nag-participate sa mga committee hearings? Nakita lang natin si Pulong noong opening ng Kongres. Hindi na natin nakita yung kaluluwa. Nakita natin kung saan-saan pumupunta. Nandun din kasama, tatagpo sila doon ni Sara sa Dahig. Diba? Luging-lugi ang ating mga mamamayan sa pagpapasweldo sa kanila. So dapat maging base, sabi dito sa panukalang batas ni yung mga committee hearings. Tulad nito, babad yung mga congressmen noon sa Quadcom sa mga investigation. Habang si Pulong babad sa sa beer house. Nakita ninyo yung inaamba niya ng saksak yung isang sabi bugaw yun. Doon siya babad. Hindi po sa trabaho sa Kongreso. Yung mga members ng Quadcom, yung mga investigasyon, inaabot ng 1 o'clock in the morning. Imagine that. Ngayon nga, sa impeachment, grabe yung trabaho ng mga members ng Congress. Tapos yung ibang members po, hindi man nagtatrabaho, patravel-travel lang. Sabay batikos sa ating Pangulo at kay Speaker. Binabatikos yung sumsum sa trabaho. Ang nagbabatikos po, hindi man nagtatrabaho, mataas pa yung ratings ni Sara. Kaya po, lukuhan po. Diba? Nilinaw din ni Sandro Marcos na may mga exemption sa mga hindi makakadalo dahil sa sakit o opisyal na tungkulin sa labas ng batasan. Habang ang pagpapalsipika ng attendance ay papatawan ng kaukulang parusa. Kasama rin sa panukala ang paglalathala ng attendance sa records ng mga mambabatas bilang bahagi ng pagsusulong ng transparency sa Kongreso. Ito si Sandro, anak siya ng presidente pero hindi abusado. Ang makikita ninyo, pinalaking maayos ng kanyang mga magulang. Kaya malabo yung mga akusasyon nilang bangag. Bangag yung ating Pangulo, the first couple. Pero bakit na pa laki nila ng matino, ang maayos yung kanilang mga anak? Diba? Kaya po yung yung hearing kanina pinakinggan natin at na-take up yung addiction ng ating Pangulo. Mamaya iparinig ko sa inyo. Dito muna tayo sa sa issue ng sinusulong na no work no pay policy ni Sandro Marcos sa mga members ng Congress, pati mga senador. Yan yung kanyang final, House Bill number 7432, introduced by Honorable Ferdinand Alexander A. Marcos. Tapos may isa pang House Bill siya na final 7432 mandating ito pala, 7443, abolishing the travel tax, an act abolishing the travel tax. Nagaling po si Sandro Marcos. Malamang susunod itong Pangulo. Yan sabi diyan. An act shall be known as Travel Tax Abolition Act of 2026. Yung prohibition po, sabi diyan, in refund. No government agency or private entity shall collect travel taxes upon the effectivity of this act. For flights scheduled on or after the date of effectivity, the collecting authority shall immediately refund any previously paid travel taxes to passenger. So, laking tulong ito sa ating mga biyaheros para yung mga gustong mag-ikot-ikot sa ating bansa, malaya sila na mabisita yung mga tourist destination po. Di ba? Laking tulong ito sa mga local travelers natin. So, mabuhay si Sandro Marcos.